Nabulabog ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group matapos na lusubin ng mga armadong pulis ang 5 properties ni Apollo Kibuloy sa Davao City bandang alas 3 ng madaling araw nitong Lunes, June 10. Sa KOJC compound sa Buhangin District, nagulantang ang mga supporters ni Kibuloy na naghahanda na sana para sa kanilang morning devotional alas 4 ng madaling araw. Mahigit 100 tauhan kasi ng Criminal Investigation and Detection Group, Special Action Force at Civil Disturbance Management Unit na naka-full battle gear at police shields ang nakaposisyon sa labas ng compound. Pero bago pa man sila makapasok ay nakabarikada na sa labas ng gate ang mga tao para sila pigilin. Gamit ang fire truck, sinabuyan ng tubig ang mga SAF para hindi na makalapit at umakyat gamit ang hagdanan. Kaya nagkaroon ng tensyon o off sa pagitan ng dalawang panig. Ilang mga individual din umano ang nasaktan sa girian. Walang or part lang po ito ng procedures natin in serving warrants of arrest. Pasado alas 5 na ng umaga nang pinapasok ng mga KOJC members ang mga pulis. Ilang mga abogado naman ni Kibuloy ang tumanggap ng warrant of arrest. Sinamahan pa ng kanilang legal counsel na si Attorney Israelito Torion ang mga pulis para ipakita na hindi nila tinatago si Kibuloy sa KOJC compound o maging sa Jose Maria College. 3 chopper din ang paikot-ikot sa taas para tingnan ang nangyayari sa loob ng compound. Ayon kay Attorney Torion, paglabag umano sa batas ang ginawang paghalughog at pagsugod ng mga pulis dahil wala silang search warrant kundi warrant of arrest lamang. Umakyat yung ibang mga pulis, mga 3:30 in the morning, 4 o'clock, ganun, na nag-attend kaya nagulantang yung mga members. Kung wala kayong search, wala naman kayong karapatan na magamit pa kayo ng stairs at lusubin kami dito at may nasaktan pang 2. Hindi talaga po pwede sana na magpasok ka sa lugar. Buti sana kung nakita mo yung tao at pumasok siya doon sa lugar. Puwersahan ding pinasok ng CIDG ang KOJC compound sa Prayer Mountain at Glory Mountain. Makikita pa sa CCTV footage ang puwersahang pagsira sa gate. Pagpasok ng mga pulis, agad silang pinigil ng mga tao kaya sumiklab ang tensyon. 5 individual naman ang tinalian ng cable tie matapos magtangkang manlaban umano sa mga otoridad. Sa labas naman ng KOJC compound sa Malungon, Sarangani, ilang mga armadong pulis ang nakabantay. Pinuntahan din nila ang properties ni Kibuloy sa Samal Island. Sa ginawang paghahanap ng mga pulis, bigo pa rin silang mahuli si Kibuloy at 5 kapwa niya akusado sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Ayon kay Piero 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, maaaring magsampa ng reklamo ang mga nasaktan ng pulis. If totoo yung nangyari, the complainant can file a complaint and file a case kung kailangan. Sasagutin naman yan ng PNP. Iniisip din natin baka mag-resist yung mga supporters and followers. Nakita naman yung kanina na nandun na sila naka-standby for any eventualities. Nananawagan naman ang PNP sa mga miyembro ni Kibuloy na isuko na ito at 5 pang akusado para harapin ang kanilang kaso. I want to take this opportunity also na manawagan muli kay Pastor Kibuloy at iba pa pong mga akusado na para maiwasan po yung mga ganitong mga sitwasyon ay sana po ay sumuko na po sila at harapin po yung mga kasong isinampa po sa kanila para mabigyan din po sila ng pagkakataon na sagutin itong mga reklamo. At I think yung courts po ay yun po yung proper venue para sagutin po itong mga reklamong isinampa po sa kanila. Lalaine Moreno, humahataw sa balita ngayon.